Isa sa mga pinakasikat na kainan tuwing tanghalian noong dekada 1950 sa lungsod ng Macon, Georgia sa Estados Unidos ay ang Lyle's Restaurant. Dahil sa magandang lokasyon nito na malapit sa maraming opisina, halos araw-araw ay puno ito ng mga customer, mga empleyado, negosyante at abogado. Ang pangunahing atraksyon ng lugar ay ang magandang may-ari nito, isang batang biyuda na may palakaibigan at masayahing ugali na nagpapagaan ng loob ng kanyang mga customer sa unang pag-uusap pa lang. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, may mga lihim na itinatago si Anjet Lyles at sa likod ng kanyang positibong panlabas na anyo ay isang kasuklam-suklam na babae. Si Anjet Lyles ay ipinanganak noong 1925, anak ng isang mayamang mag-asawa. Dahil dito, lumaki si Anjet sa karangyaan at nakatanggap ng magandang edukasyon. Dahil sa kanyang pambihirang ganda at kaakit-akit na personalidad, palaging nakikinig sa kanya ang mga tao. Mula pagkabata, natutunan na niyang gamitin ang kanyang alindog at galing sa pag-akit para makuha ang lahat ng kanyang gusto. Isang kasal na puno ng pagdurusa. Noong 1947, si Anjet, na noon ay 29 taong gulang, ay ikinasal kay Ben Lyles, 29 taong gulang din, isang veterano ng World War II. Hindi nagtagal, nagbukas at nagpatakbo si Ben kasama ang kanyang ama ng isang restaurant na pinangalan ng Lyles Restaurant sa Macon na simula ng kanilang pangarap na buhay pamilya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay namatay ang ama ni Ben at si Ben naman ay hindi na rin makapagtrabaho sa restaurant. Dahil sa digmaan, nagkaroon siya ng impeksyon sa lalamunan na nauwi sa rheumatic fever kaya hindi na siya makapagtrabaho at palaging nakakaramdam ng sakit. Sa huli, nanatili na lang siya sa bahay at tumanggap ng pensyon mula sa Veterans Administration. Noong 1948, matapos isilang ang kanilang panganay na si Marcia, si Anjet ay nagsimulang magtrabaho sa restaurant ng pamilya, tinutulungan ang ina ni Ben na si Julia. Mabilis na ipinakita ni Anjet ang kanyang galing sa negosyo, palaging masaya at nag-iiwan ng magandang impresyon sa mga customer. Akala ng lahat ay unti-unti nang bubuti ang kalagayan ng pamilya. Ngunit dahil sa mga sintomas ng kanyang sakit, naging mainitin ang ulo ni Ben, nalulung sa alak at nagsimula pangang magsugal. Noong Hunyo 1951, biglang ibinenta ni Ben ang restaurant sa napakababang halaga na 2,500 para mabayaran ang kanyang mga utang sa sugal. Si Anjet, nakapapanganak pa lang sa kanilang pangalawang anak na si Carla, ay labis na nagalit dahil hindi man lang siya kinonsulta. Nag-away ng matindi ang mag-asawa at lalo pang lumala ang sitwasyon nang bawasan ng Veterans Administration ang pensyon ni Ben sa ika-10 bahagi na lang ng dati sa dahilang kaya na raw ni Ben magtrabaho. Kahit nawalan ng restaurant at nabawasan ang pensyon, patuloy pa rin sa paglalasing si Ben habang si Anjet ay nanghihingi ng damit at nangungutang ng pera sa mga kamag-anak para sa kanyang mga anak. Para patunayan na mali ang desisyon ng Veterans Administration, noong Disyembre 1951, nagsimulang magdugo ang ilong at bibig ni Ben, naging tuliro, nanigas ang katawan, namaga ang mga braso at binti, at nagsimulang magkumbulsyon. Nalito ang mga doktor. Hindi ito pagbalik ng kanyang rheumatic fever. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari kay Ben. Nagdurugo ang kanyang ilong at nagkokumbulsyon, kaya dinala siya sa ospital. Noong Enero 1952, nang siya ay makomatose, sinabi ng mga doktor na ito ay encephalitis, ngunit huli na ang lahat para sa epektibong paggamot. Hindi na nagkamalay si Ben at namatay noong Enero 25, 1952, 4 na taon matapos silang ikasal. Muling pagbangon at ikalawang kasal. Matapos ang pagkamatay ni Ben, si Anjet ay naging biyuda na may 2 maliliit na anak. Silang 3 ay lumipat sa bahay ng mga magulang ni Anjet.
Dahil mahal niya ang trabaho sa restaurant ng kanyang asawa, kumuha si Anjet ng trabaho bilang accountant sa ibang restaurant at pinag-aralan ng negosyo, nag-ipon ng pera hanggat maaari. Sa wakas, noong 1955, nabili niya muli ang restaurant na ibinenta ng kanyang asawa sa halagang 12,000 at pinalitan ang pangalan nito ng Anjet's Restaurant. Ang pagkain sa restaurant ay tradisyonal na Southern American food, walang espesyal ngunit dumaragsa ang mga tao dahil sa palakaibigan at bukas na personalidad ni Anjet. Ayon sa isang customer, binabati niya ang lahat ng bisita sa pamamagitan ng pag-akbay, pagpunta sa bawat mesa para makipagkamay at pagiging mabait at kaibig-ibig, kaya gusto siya ng lahat. Maging ang mga empleyado ay maganda ang tingin sa kanya. Sabi ng kusinero, lahat ay gusto si Anjet. Dahil sa karisma ni Anjet, mabilis na sumikat ang restaurant at naging kilalang lugar para sa mga negosyante, hukom, abogado at maging mga sikat na tao. Natuto si Anjet mula sa kanyang karanasan sa ibang restaurant. Ang patunay ay nang buksan ang Anjet's Restaurant, mas sumikat pa ito kaysa sa dating Lyle's Restaurant. Kinuha rin ni Anjet ang kanyang biyenan na si Julia para tumulong sa pagpapatakbo ng lugar. Noong tagsibol ng 1955, isang bagong paliparan ang nagbukas malapit sa restaurant ni Anjet at agad itong sumikat sa mga piloto. Isa sa kanila, si Joe Buddy Gabbert. Nagkakilala si Anjet at si Buddy, isang piloto ng Capital Airways at retiradong sundalo. Naging mas malapit sila araw-araw hanggang noong Hunyo 1955, nagbakasyon sila sa Texas at New Mexico. Sa kanilang pagbabalik, ginulat nila ang lahat nang ipahayag na sila ay nagpakasal sa isang biglaang seremonya habang nasa biyahe. Pagbalik sa Macon, ang bagong asawa na si Buddy ay lumipat sa bahay kung saan nakatira si Anjet. Ang bagong kasal ni Anjet ay tila mas masaya kaysa sa una, kahit na nakatira pa rin siya sa bahay ng kanyang mga magulang dahil mas kumbinyente ito para sa trabaho ni Buddy bilang piloto. Gayunpaman, dahil madalas wala si Buddy, may mga tsismis na may kakaiba kay Anjet. Marami ang nakapansin na nahuhumaling siya sa mahika o panghuhula. Niyayaya niya ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak na magpahula sa mga perya. Minsan, ayon sa mga empleyado, nakikita nila siya sa restaurant na nakaupo, may sindi-sinding kandila at may ibinubulong dito. Noong Oktubre 1955, 4 na buwan matapos silang ikasal, biglang nagreklamo si Buddy ng pananakit sa kanyang pulso at dinala sa ospital para operahan. Sa simula, maayos ang lahat, ngunit pagka-uwi niya, bigla siyang nilagnat, nagkaroon ng rashes at matinding pamamaga. Sobrang sakit ang nararamdaman niya, kaya nagmamakaawa siyang hayaan na lang siyang mamatay. Tila walang pakialam si Anjet sa kanyang asawang nag-aagaw buhay. Ayon sa isang nurse, umupo siya at tinanong kung gaano pa katagal bago mamatay ang asawa niya, at kapag may bumibisita lang siya, nagpapakita ng lungkot. Sa huli, inilipat si Buddy sa ibang ospital ngunit hindi pa rin gumaling at namatay noong Disyembre 1955, halos 4 na taon matapos mamatay ang unang asawa ni Anjet na nag-iwan sa kanya bilang biyuda ulit. Umaasa ang mga doktor na malalaman nila ang dahilan ng pagkamatay ni Buddy sa pamamagitan ng autopsy, ngunit tumanggi si Anjet, sinasabing hindi gugustuhin ni Buddy na galawin ang kanyang katawan pagkamatay niya. Dahil sa kanyang trabaho, may malaking life insurance si Buddy. Tinanong ng isang nurse si Anjet para sa impormasyon sa death certificate at kung may life insurance si Buddy. Tumango si Anjet at sinabing hindi makakatanggap ng kahit isang sentimo ang biyenan ko. Inayos ko na yon. Hindi lang siya hindi nalungkot. Siniraan pa niya ang kanyang asawa, sinasabing masama ang trato sa kanya ni Buddy at hindi niya alam kung bakit niya ito pinakasalan. Ang kilos ni Anjet matapos mamatay si Buddy ay ikinagulat ng marami. Sa loob lang ng ilang buwan, hindi lang niya pinalitan ang apelyido niya mula Gabbert sa ikalawang asawa, pabalik sa Lyles sa unang asawa.
Nagsimula rin siyang makipag-date sa isang mas bata at gwapong piloto na boss ng kanyang yumaong asawa. Ginamit din niya ang pera mula sa insurance ni Buddy para bumili ng bagong kotse, ang biyenan at ang sariling anak. Ang kanyang unang biyenan, si Julia, ay lumipat sa bagong bahay ni Anjet. Sa kanyang katandaan, gusto ni Julia na mapalapit sa kanyang mga apo habang si Anjet ay nagtatrabaho sa restaurant. Isang araw, habang hinahalungkat ang gamit ng biyenan, natagpuan ni Anjet ang bankbook nito at nalamang may malaki itong ari-arian na nagkakahalaga ng 5,000 Mula noon, kinumbinsi ni Anjet si Julia na gumawa ng testamento para sa mga apo. Sinasabing may isa pa siyang anak na si Joseph at kung mamatay si Julia nang walang testamento, lahat ay mapupunta kay Joseph. Ngunit tumanggi si Julia. Ayaw niyang isipin ang kanyang kamatayan. Ngunit ang kamatayang hindi niya inaasahan ay dumating. Noong Agosto 1957, bigla siyang nagkasakit. Sa una, mukhang sipon lang, pero namutla siya, nilamig, at nagsimulang sumuka ng dugo kaya dinala sa ospital. Inalagaan ni Anjet ang kanyang biyenan sa ospital sa loob ng 1 buwan at madalas siyang dinadalhan ng paborito nitong pagkain mula sa restaurant. Si Julia ay matinding nagsusuka at namamaga, ngunit hindi matukoy ng mga doktor ang sanhi. Sa panahong iyon, bumili si Anjet ng bagong kotse. Sinabi niya na babayaran niya ito ng cash sa loob ng 1 buwan. Habang nag-uusap, nabanggit niya na nasa ospital ang kanyang biyenan. Nang sabihin ng ahente na sana ay hindi malubha, sinabi ni Anjet, malubha ang kalagayan niya, mukhang hindi na magtatagal. Sa huli, noong Setyembre 1957, namatay si Julia halos 2 taon matapos ang pagkamatay ng ikalawang asawa ni Anjet. Agad na inilabas ni Anjet ang isang testamento na sa huli ay napapirmahan niya kay Julia. Nakasaad dito na 1,003 ng ari-arian ay mapupunta sa anak niyang si Joseph, 1,003 sa kapatid niya, at ang natitirang 1,003 ay para sa 2 apo na sa esensya ay mapupunta kay Anjet. Sa puntong ito, 3 tao na sa paligid ni Anjet ang namatay, ngunit walang naghinala sa kanya. Hindi nagtagal, namatay din ang anak ni Anjet. Nagsimulang mapansin ng mga customer ang pakikitungo ni Anjet sa kanyang mga anak. Maraming beses na sinasabi na ibinubunton ni Anjet ang kanyang galit sa 9 na taong gulang na anak na si Marcia. Sinisigawan ito ng, "Kamukha mo ang walang kwenta mong ama." Minsan pa nga ay tinakot niyang papatayin si Marcia. Ang lahat ng tensyon ay tila nakaapekto sa kalusugan ni Marcia. Noong Marso 1958, nagsimula siyang umubo at magreklamo ng sakit ng ulo. Binigyan siya ni Anjet ng tradisyonal na lunas para sa batang makulit. 1 kutsarang asukal na may whiskey, pero lalo lang nitong pinalala ang lahat. Nagsimulang magsuka si Marcia at nagpakita ng sintomas ng problema sa nerbiyos. Sinasabing may mga gumagapang na insekto sa kanyang katawan. Napilitang dalhin si Marcia sa ospital. Kahit sinabi ng doktor na siguradong gagaling ang bata, hinulaan ni Anjet ang kapalaran ng anak, sinasabing malapit na itong makasama ng kanyang ama at lola sa kabilang buhay. Nag-order na siya ng kabaong, inayos ang gamit ng anak sa isang maleta dahil hindi na raw ito kakailanganin at kinuha pa ang plorera sa kwarto para ilagay sa puntod nito. Sa huli, namatay si Marcia noong Abril 1958. Bago pa man 10 taong gulang ang ika-4 na kamatayan sa pamilya sa loob lang ng 6 na taon. Ito na ang huling patak na nagpaapaw sa baso para sa mga residente ng Macon County. Kumalat ang mga chismis tungkol kay Anjet. Nagsimula silang magduda, ang katotohanang nabunyag. Kumalat ang chismis na si Anjet ay isang serial killer. Nang malaman ni Anjet na maaari siyang kasuhan, gumawa siya ng peking sulat na may pirma ng biyenan niyang si Julia na nagsasabing, "Ang pagkamatay ng anak kong si Ben at ang pagkamatay ko, si Julia, ay kasalanan ko."
Inautopsy ng coroner ang bangkay ni Marcia, ngunit walang nakitang malinaw na dahilan ng pagkamatay. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap siya ng isang lihim na sulat na mula pala sa isang empleyado sa restaurant ni Anjet. Ayon sa sulat, narinig niya si Anjet na sinasabi sa katulong na maraming langgam sa restaurant kaya dapat mag-imbak ng pamatay langgam. Ngunit ayon sa empleyado, hindi kailanman nagkaroon ng langgam sa restaurant. Dahil kahina-hinala, nagpadala siya ng lihim na sulat. Agad bumili ang coroner ng kaparehong pamatay langgam at natuklasang naglalaman ito ng arsenic. Sa pag-aakalang arsenic poisoning ang sanhi ng sintomas ni Marcia, kumuha siya ng tissue sample mula sa katawan nito. Natagpuan nga ang arsenic, isang heavy metal na ginagamit sa pestisidyo, herbicide at insecticide. Maari itong manatili sa katawan ng matagal at nakakasama kung maipon. Hindi ko alam kung paano nagagawa ng isang tao na patayin ang sarili niyang anak, pero ginawa ni Anjet ang kasamaang ito kay Marcia, sabi ng investigador. Agad nag-utos ang mga autoridad na hukayin at suriin ang mga labi ng unang asawa na si Ben, ang ikalawang asawa na si Buddy, at ang biyenan na si Julia. Natuklasan na lahat sila ay namatay dahil sa arsenic poisoning. Kung hindi dahil sa nagpadala ng lihim na sulat, maaring hindi rin ligtas ang pangalawang anak ni Anjet na si Carla. Ang paglilitis at huling hatol. Nang kasuhan ng pagpatay sa 4 na tao, 2 asawa, biyenan at anak na si Marcia, si Anjet ay nagkunwaring may sakit at gumamit ng wheelchair. Ang paglilitis ay ginanap noong unang linggo ng Oktubre, 1958. Nakakuha ito ng atensyon sa buong mundo, hindi lang sa Amerika kundi maging sa Europa. Tila hindi pa sapat ang pagpatay sa pamilya. Natuklasan din ng pulisya ang kanyang mga libro tungkol sa black magic at mga gamit na may kaugnayan dito, pati na ang mga kwento tungkol sa pagbulong niya sa mga kandila. Dahil dito, maraming tao ang nag-abang sa labas ng korte para makita ang akusado. Nang magsimula ang paglilitis, sunod-sunod ang mga akusasyon. Habang nasa ospital ang mga biktima, madalas silang dinadalhan ni Anjet ng pagkain at inumin. Isang testigo ang nagsabing dinala muna ni Anjet ang pitaka at inumin sa banyo bago ibigay sa pasyente. Isang matagal ng empleyado ang nagsabing nakita niyang may idinagdag si Anjet sa buttermilk na dinala niya kay Julia at may inilagay din sa lemonade na para kay Marcia. Nang umiiyak si Marcia sa ospital dahil sa mga guni-guni, kasama niya si Anjet, ngunit sa halip na aliwin, pinagtawanan pa niya ito. Ang walang katuturang depensa ni Anjet dito ay madalas daw siyang tumawa kapag sobrang lungkot. Ang testimonya tungkol sa malagim na pagkamatay ni Marcia ay nagpaiyak maging sa mga nasa korte. Si Anjet ay nakaupo lang na walang emosyon. Isang handwriting analyst ang nagpatunay na peke ang pirma ni Julia sa testamento at sa sulat na umaamin sa kasalanan. Nakakita ang pulisya ng papel sa bahay ni Anjet kung saan paulit-ulit na isinulat ang pangalang Julia na tila nagsasanay. Bukod dito, ayon sa mga testigo, sobrang hina na ni Julia sa ospital para makapagsulat pa. Ipinunto ng prosekusyon ang pagkakatulad sa pagkamatay ng 4. Lahat ay malapit kay Anjet at namatay sa arsenic poisoning. Si Anjet lang ang nag-alaga sa lahat ng biktima at nakinabang ng hanggang 15,000 mula sa kanilang pagkamatay. Lahat ng biktima ay dinala sa iisang ospital kasama si Anjet at nagpakita siya ng matinding galit sa bawat isa bago at pagkatapos nilang mamatay. Isang empleyado ang nagsabi na sinigawan ni Anjet si Marcia, minumura at tinatakot na papatayin. Inihambing din niya ang kanyang biyenan sa demonyo at hiniling na mamatay na ito. Walang iprinisentang testigo o ebidensya si Anjet. Sa kanyang salaysay, inamin niyang pineke niya ang testamento ni Julia, ngunit itinanggi ang pagpatay. Sinabi niya na ang pumatay kina Ben at Buddy ay ang biyenan niyang si Julia na nagpakamatay pagkatapos. At ang pumatay kay Marcia ay ang lola nito, ang sariling ina ni Anjet.
Hanggang sa huli, ginamit pa niya ang sariling ina para akuin ang kasalanan kahit na ito ay palaging nasa panig niya. Pagkatapos ng halos 1 oras at kalahati, idineklara ng hurado na guilty si Anjet at sinintensyahan ng kamatayan. Pag-apela at katapusan. Siyempre, umapela si Anjet. Habang nagaganap ang proseso, nagsimula siyang magkunwaring baliw. Bumuo ang gobernador ng isang komite ng 6 na miyembro para suriin ang kanyang estado ng pag-iisip. Ayon sa kanilang pagsusuri, nakakaranas si Anjet ng mga guni-guni tulad ng pagkakita ng mga anghel at ang kanyang sakit sa pag-iisip ay chronic paranoid schizophrenia. Nagkakaisa ang komite na si Anjet ay may sakit sa pag-iisip. Bilang tugon, ibinaba ng parole board ang kanyang sentensya mula kamatayan sa habambuhay na pagkakakulong sa isang mental hospital. Ang resulta ay nagpapatunay lang kung gaano katalino si Anjet. Isang kapwa preso sa mental hospital ang nagsabi na sinabi ni Anjet na hindi niya hahayaang ideklara siyang magaling na dahil kung mangyari iyon, haharapin niya ang parusa sa kanyang mga krimen. Ibinulong ni Anjet sa kapwa preso, iniisip ng lahat na baliw ako, hahayaan ko silang isipin, yan, kung hindi, papatayin nila ako. Matapos makaiwas sa parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagkukunwaring baliw, ginugol ni Anjet ang sumunod na 20 taon sa mental hospital, nag-aaral ng mahika at panghuhula. Ang masaklap, si Anjet na pumatay ng 4 na tao sa pamamagitan ng paghalo ng lason sa pagkain ay siya pang inatasan na mamahala sa kusina ng mental hospital. Noon lamang 1977 nang dumating ang biglaang kamatayan. Namatay si Anjet dahil sa atake sa puso sa edad na 52. At sa isang mapait na kabalintunaan, inilibing siya sa tabi ng kanyang unang asawa na si Ben at anak na si Marcia, ang mga taong walang awa niyang nilason. Si Carla, ang pangalawang anak ni Anjet na naiwang mag-isa, ay naglaho at nag-iwan lang ng tsismis na nagpalit siya ng pangalan at lumipat sa isang malayong lugar. Marahil, matagal siyang lumaki nang hindi naaapektuhan ng mga krimen na ginawa ng kanyang ina sa kanyang ama, lola at kapatid.